Hi, I'm the second reporter. My name is Julie Elmbla, so let's proceed to the daily life in Binyan of Dr. Jose Rizal. So, Dr. Jose Rizal lead a methodical life in Binyan. So, methodical means a systematic or well ordered. He was so methodical, systematic in thoughts or behavior, and he got documented. We all know that Dr. Rizal is one of the famous writers in our country because of his ability of thinking down of a lot of information as what he observed and experienced in his surroundings. So speaking of daily life in Binyan of Dr. Rizal, isa sa mga nabanggit niya or naalala niya ay aking sasabihin ngayon. Dr. Rizal once said, I heard the 4 o'clock mass in the morning. If there one, or I studied my lesson at the same hour and heard the mass afterwards upon returning. I looked for my mabola fruit, means kamago. In the grove, I eat it. So, ang sabi dito, he heard the 4 o'clock mass habang nag-aaral siya ng kanyang lesson. After ng kanyang lesson is pupunta siya sa kakahuyan para hanapin ang kanyang paboritong prutas, which is the mabolo fruit, or kung tinatawag na or kung tawagin ay kamagong. After that, kakainin ni Dr. Jose Rizal ito. So, sa karagdagang kaalaman para sa ating lahat, so mabolo fruit is one of the favorites of Dr. Jose Rizal. Mabolo fruit is also known as the kamagong tree, which is also called iron wood because of its strength, like an iron. I know that this fruit is bago sa pandinig nyo, or few of us, mostly in our generation, hindi alam to. Or you didn't know na may naga-exist na fruit na ganito. Ito yung itsura ng prutas ng favorite ni Dr. Sarisat. Tingnan nyo. Mukha siyang santol or similarity din siya sa kamatis, yung itsura niya. Seedless siya or wala masyadong buto compare sa santol na malalaki yung buto niya. So, sa inside ng prutas na ito is like, look that, creamy white siya, then sabi ko nga, wala siyang gaanong buto or seedless siya. Then, itong puno na mabolon or tinatawag na kamagong is expensive masyado. Ginagamit siya ito or ginagamit itong kahoy niya for furniture. So, ito yung daily routine ni Dr. Ceresal. The first one is hear mass at 4 a.m. Nasabi ko na to. Magsa-study siya before going to mass. Tapos, pupunta siya sa orchard to look for mobolo to eat or kakainin niya. Then, after that, magbe-breakfast siya. Pupunta siya sa klase at 10 a.m. Magla-lunch siya. After lunch niya, magbabak siya sa school at 2 p.m. Then, uuwi siya sa kanyang bahay 5 p.m. Tapos, after niya makauwi ng 5 p.m. sa kanyang bahay, magpe-pray siya with cousins or kasama yung mga cousins niya. And then, after that, magsa-study siya. Magsa-study siya about their lesson or kung ano man yung napag-aralan niya sa school. And after niya makastudy, magpa-pray siya again. And then, after na pagpe-pray niya or pagdadasal niya naman, magpe-play siya in the street if the moon is bright. So, after that, na maka-play siya, mag-sleep siya. So, ito lang yung daily routine ni Dr. Jose Rizal. So, in terms of school studies, Dr. Jose Rizal beat all the Binyan students and surpassed them all in Spanish, Latin, and other subject. Ang iba sa kanyang older classmate got jealous on him because of his intellectual superiority. So aside from that, angelic personality and pagiging matalino at almost perfect man, he is also a normal person like us who commits their flaws or may times na pasaway siya. Kasi nga, it because of what his classmate doing actually. He got punished by his teacher every time he had a fight outside the school
Why? Kasi sa sobrang selos ng mga kaklase niya sa kanya, di nila matanggap na si Dr. Cerizal yung laging nangunguna. Kaya gumagawa sila ng paraan para lang mapabagsak or malaglag si Dr. Cerizal. Pero ano man yung kahit ano man yung ginagawa nila, hindi pa rin nila masosurpass si Dr. Cerizal. Pero kahit ganon, kahit na si Dr. Cerizal is nakaka-receive ng 5 or 6 blows while laid out on a bench. Lagi-lagi yon kasi lagi siyang ginapag-initan ng mga kaklase niya. Pero even ganon ginagawa sa kanya, di siya nag-stop, nagpatuloy pa rin siya sa pag-aaral. So let's proceed to the end of Binyan's schooling. So, isa sa maestro ni Dr. Cerizal, si Maestro Justiano Aquino Cruz. Si Maestro Justiano Aquino Cruz was a good teacher to Rizal. When he attended a private school in Binyan from 1870 to 1871. So, itong maestro niya na ito is siya yung nag-push or nagbigay ng encourage kay Don Francisco and Doña Teodora, which is magulang ni Dr. Cerizal, na dapat na paaralin si Dr. Cerizal or doon ipagpatuloy ni Dr. Cerizal ang kanyang kolehiyo sa Manila kasi dahil sa kanyang angking talino. In 1871, month of December, Dr. Cerizal received a letter from his sister, Saturnina Hidalgo, informing him the arrival of steamer or talim that would take him from Binyan to Calamba. So, talim means ito na yung sasakyang pandagat or para siyang barko, ganun. Then, on Saturday, after noon, December 17, 1871, Rizal left Binyan together with Arturo Camps. So, Arturo Camps, he is a Frenchman and friend of Don Francisco. Siya yung nag-alaga and nagbantay kay Dr. Cerizal during the trip upon arriving to Calamba. Gi-welcome siya ng kanyang pamilya and pati na rin ang kanyang mga kapatid. And then after nun, doon rin nag-Christmas si Dr. Cerizal kasama ang kanyang pamilya. And then for Dr. Cerizal, para sa kanya, the Christmas of 1871 is the one of the best or most na masaya and memorable sa Christmas sa kanyang buhay. Proceed to injustice to the hero's mother. So after the happy Christmas holiday in 1871, Don Francisco thought of sending Jose in Manila to study. So, giplano na ni Don Francisco talaga na doon na paaralin si Dr. Cerizal sa Manila. But suddenly, tragedy happened to their family or may nangyari sa kanilang pamilya na kung saan si Doña Teodora at ang kanyang kapatid na si Jose Alberto ay napagbintangang sa pag-aakalang kanilang pinagplanuhan ang paglason sa asawa ni Jose Alberto. So may scenario about this. So Jose Alberto ay isa siyang mayamang taga Binyan, Laguna at kapatid ni Doña Teodora Alonso. So, kakarating lamang niya mula sa isang paglalakbay galing sa Europa. So, sa kanyang pagkawala, inabandona na kanyang asawang si Teodora Formoso ang kanilang tahanan at mga anak. So, sa pagbalik niya sa Binyan, natuklasan niyang may kinakasama na itong ibang lalaki. Sa galit niya, nagplano siyang mag-file ng divorce sa kanyang asawa para naman maiwasan yung iskandalo para sa kanilang pamilya. Ngunit pinakiusapan siya ni Doña Teodora na kanyang kapatid na patawarin na lamang yung asawa niya. Pinigilan naman siya ni Don Francisco Mercado, asawa ni Doña Teodora at ama ni Rizal, na huwag na makialam sa away mag-asawa ng kanyang kapatid. Sa kabila nito'y namagitan pa rin ang may bahay or si Doña Teodora. So, si Jose Alberto, siya yung paboritong kapatid ni Doña Teodora. Naayos naman yung sigalot sa pamilya at si Jose Alberto ay muling pumisan sa kanyang asawang. Ngunit ito namang si Teodora Formoso
ay may plano pala or may balak. Nakipagsabwatan siya sa isang tenyenteng Espanyol ng Gwardyang Sibil at sinampahan ng kaso si Doña Teodora at kapatid na si Jose Alberto. Ayon dito, pinagtangkaang siyang lasunin raw ng magkapatid ayon sa kanyang kwento. Dinalhan daw ni Doña Teodora si Teodora Formosa ng merienda sa kanyang silid. Sa halip na kainin daw niya ito, hinahatid ni Doña Teodora sa kanya na merienda. Ipinakain niya ito sa alagang aso na kalaunay namatay. So nagkataong itong kasabwatan niya ay may sama ng loob sa Rizal family. Dahil minsan siya hindi ito naman yung dahilan bakit galit na galit yung tenyente sa Rizal family. Dahil minsan hindi siya binigyan ni Don Francisco ng pagkain para sa kanyang kabayo. So yun lang yung dahilan bakit galit na galit siya sa Rizal family. Ginawa niyang pagkakataon nito para makapaghiganti or sa Rizal family. So ipinadakip niya si Doña Teodora sa tulong ng Gobernadorcillo ng Calamba na si Antonio Vivencio del Rosario, isang sunod-sunuran ng mga praile. Pinahirapan ng tenyente si Doña Teodora at pinalakad mula sa Calamba hanggang Santa Cruz, Laguna na may layong higit 50 kilometers. Nakulong ang ina ni Rizal ng 20 kalahating taon bago siya napawalang sala ng Royal Audiencia or tinatawag na Korte Suprema. So, may dalawang magaling na abogado na ipinagtanggol si Doña Teodora. Ito ay sina Francisco de Mercaida, Manuel Marzan, pinakabantog na abogado o pinakamagaling na abogado. So, yun, nakalaya si Doña Teodora, napawalang bisa yung kaso niya. But suddenly, nakulong na naman muli si Doña Teodora. Bakit? Kasi dahil sa paggamit niya ng apelyado. Ngunit maikli lamang ito na kulong or hindi masyado ganon kabigat yung sentensya niya. Gumburza is an acronym derived from the surnames of the three Filipino priests, Mariano Gomez, Jose Apolonio Borgus, and Jacinto Zamora. So they were advocates for the reforms within the Catholic Church and the Spanish colonial governments in the Philippines during the 19th century. So itong pari na to, sila yung binintay noong 1872 dahil sa bintang na sila raw yung kasama or namumuno sa pag-aasa ng mga Pilipino sa arsenal o gawaan ng armas ng mga Espanyol sa Cavite. So, yun na nga. And bago nag-start yon, yung pagbitay sa kanila is noong 1871 may bagong general and his name is Rafael Izquierdo. So, dahil sa general na ito, nag-start yung kahirapan o paghihirap ng mga Pilipino or trabahador na Pilipino. So, nag-start dito yung pagpapalaganap ng pagbuwis or buwis na binabayaran. So, nagbabayad sila ng buwis kada sahod ng mga trabahador. So, nahihirapan yung mga tao or yung mga trabahador kasi nga, kakarampot na lang po yung natitira sa kanila or sa sweldo nila. So, if ever na hindi man nila susundin yung utos ng general na ito, is agad-agad niyang paparusahan yung sumusuway sa kanya. But then, nung 1872, so dito na nag-start yung pagdakip dun sa tatlong praile, which is the Gomburza. So, nag-start yung Cavite Mutiny noong January 20, 1872. So, dito, nag-alsa yung mga tao ng militar
or military sa arsenal ng Espanyol sa Cavite. So, naganap dito or dito na rin nagsimula yung pagbitay sa tatlong inosenteng Pilipinong praile na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o mas kilala bilang Gombursa. So, dito, bibigyan ko kayo ng senaryo. So, dito, di nagtagumpay yung pag-aalsa ng tao na humigit 200 people, mapasundalo, engineer, artillery, corps, or yung mga trabahador talaga. So, nag-asa sila kasi yung patakaran ni General Rafael D. Izquierdo na kung saan is laging binabawasan yung mga sweldo nila. And then, kakarampot na lang talaga yung natitira sa kanila. So, ayun, kahit sino naman magrereklamo kasi pinagtrabahuan mo. Iba yung magkukuha or makikinabang. So, kahit sino naman magagalit or maiinis kasi ba pinagtrabahuan mo yun pero doon mapupunta sa kanya, di ba? So, dito na rin nangyari yung rally about the Buwis issues pero nag-fail yung mga tao na isagawa ito. Then after that, nagsagawa yung kolonyal na pamahalaan na dito isangkot yung tatlong pare which is pinag-iinitan nila talaga yung pare na to which is the Padre Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora. Gibintangan nila si Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora na which is hindi naman talaga sila yung nagpasimuno or inosente talaga sila. So, dinakip sila and then binitay sila noong February 17, 1872. So, nung namatay na itong tatlong pari na to, is malaki yung epekto niya sa mga taong Pilipino na kung saan mas lalo pang umusbong ang paniniwala nila na labanan ang mga kolonyal na namamahala sa kanila. So, this is one of Dr. Jose Rizal inspired to his work na El Filibusterismo na kung saan itong sinulat niya na ito is ginadedicate niya sa tatlong pari na ito na sumisimbolo sa nasyonalismo ng mga Pilipino or freedom ng Pilipino or independence ng mga Pilipino. So, this is my end of my report from chapter 3 and thank you po. God bless.